naglalaglagan na daw yung dalawa. Pataguyan laglagan sa ilalim. Yep. So yung baho sa kabila at baho sa kabila coming from those camps. Pero antayin natin, lalabas din yan. I believe in that. Sige, go ahead. Pero ang alam kong unang nangangagat diyan si Tambi. Kaya ang nangyayari ngayon, kinakagat niya si Marcos. Ngayon na parang nahahalata ni Marcos na kinakagat na siya paunti-unti. Kaso etong isa, kakampi naman ni Tambi, si Lisa. Kaya medyo talagang nagkakaanuhan. Ako alanganin ako dyan. Kasi remember nung lumabas yung Tantoco issue. So nung lumabas yung Tantoco issue, sino may hawak ng mainstream media? Di ba si Tambi? Papa natin, ito yung gustong-gusto ko, yung online gambling. Marami nang natanggal. Correct. Na influencers. Accounts. Natanggal yung kanilang mga accounts. Pero may mga kulang pa rin, di ba? Ano ba masasabi nyo dito? Ako, mas maganda siguro kung may kaso rin dapat. Hindi lang basta tanggalin yung sampahan ng kaso. Wala namang batas eh. Wala pa namang batas na bawal eh. Oo. Tsaka kasi, di ba yung Pogo nga isa sa mga ginipit nila. So, ganun din dapat gawin nila. Kasi yung iba dyan, hindi matututo yan eh. Lalo't yung ibang mga influencer, yan ang pinagkakitan. Wala na silang pakialam sa views nila. Ang pinapakialaman na lang nila kung paano sila makapanghikayat ng tao na magsugal. Yeah, tama yun. Congratulations dun sa mga gumawa niyan at nawa patuloy niyong gawin. At hindi lang to umpisa. Mamaya, kunwari, tinanggal niyo yung online gambling pero may mga nagbubukas pa rin na personal online gambling site nila. 'Di ba? And ako, ayaw ko talaga. Kasi may casino na naman tayo eh. Mas nakokontrol kasi sa mga hotel casinos kaysa sa online. Ano ba yung Pigo? Pogo na Philippine version. Oh my God. So 'di ba, tinanggal nila yung Pogo. Okay. Ginipit nila. So ang ginawa, ibinelect din nila pero Pigo na, Philippine version. Ay, Hindi nako. siya, kasi Pogo, Chinese, di ba? Yeah. Okay. Pero ang naglalaro ba dyan is international? Hindi, mga Pilipino naglalaro. Yan ang tanggalin nyo. Kasi yung Pogo, ang naglalaro dyan is foreign. Foreigner, right? Ang Pigo, Pilipino, tanggalin nyo yung Pigo na yan. 'Di ba? Maling-mali ang sugal na yan. 'Di ba? Ano ba ang pinakamahirap kalaban na bisyo? Droga, sugal, babae. Babae. Ba't ka tumingin sa dalawa? Buti na lang di mo ako tinignan. Yung dalawa lang talaga. Parang window. Pero disaster yan, pag pinag-combine mo talaga. Ay, oo. Yan, Alcohol pala, alcohol. droga at saka gambling. Babagsak sigurado ekonomiya natin. Bagsak na nga, from bad to worse tayo dyan. Ang nangyari dito sa gambling natin, parang pinatay lang yung kompetensya. Kasi may pinasara ka, tapos meron ka naman binuksan. So, hindi natin alam. Baka yung binuksan, sila-sila din. At may balita ako, eto, tanong lang paki-confirm kung tama yung nabalitaan ko. Meron pa raw mga pogong bukas, nakatago lang. Malamang yung pogo na yun, kay yun, kung kanino mang tao yan. Ay, may alam ako dyan. Kasi dalawang Chinese kasi ang naglalabanan dyan sa Pogo. So yung isa kumampi sa administrasyon at yung isa gustong ipagurgur, pasarado. So kaya yung kagamitan ng mga nahuli dyan sa Pogo, yun yung gamit-gamit ngayon sa Pigo. So sa madaling salita, kung yung isang Chinese na balita lang naman to, wala sa madaling salita, pinalitan lang ang pangalan. Pinalitan pero yun lang din ang ginamit. at talagang may income pa. Ang pinaka doon, may income. Kasi nga, parang nangihingi ng dobleng lagay yung doon. Yung isang Chinese pumayag. Yung isa ayaw. Kaya yung isa ginipit. Ano sila nag-usap? Ganon Diba? ang nangyari. Bale, nangyari dyan is kung sino may makuwang better deal. Kung sino man yung nagpapatakbo ng Pigo or yung tagong Pogo na yan. At kung sino yung susunod na sa kagustuhan nung pinaka Kaya napakaganda nung stand dito ni Vice President Sara. Dahil ayaw niya to tama yun. Para sa akin, ako, any form of gambling, hindi ako talaga pabor dyan. Mapa-legal, mapa-illegal.
But anyway, hindi rin natin talaga makokontrol yan eh. Pero ang masama. Yung ugat pala ng gambling, masama na talaga yan eh. So kahit bali-baliktarin mo, para sa akin, hindi ano yan. Yeah, tsaka yung bata. You know, I remember when my son, my only son, nag-aaral siya galing siya sa Xavier School in Green Hills. Na-remember ko na merong isa, if I'm not mistaken, alam mo yung PBA, yung online, yung bet nila online. Grabe, meron doon na bata na nalulong with that na umabot na 100,000. Grade school to dahil sa ganyan. Imagine ngayon na meron tayong online gaming na kahit sino ay may access. Yun. Diba? Yung scatter. Yes. Ang ano niyan, 18 to 25 daw ang mga parokyano niyan. So isipin mo, mga kabataan to, ito yung mga nakabaon pa, wala pang trabaho, or kasi simula pa lang magtrabaho. Isipin mo, at an early age, sisimula mo agad yung kalokohan na ganyan. Sisirain mo yan, kabata-bata. Tsaka karugtong karugtong ng droga yan. Yes. Pagtapos tumira, mag-i-scatter. Pampalipas oras. At ang masama pa dyan, pag walang pang-scatter, magnanakaw, hold up. Worst combination. Diba? So talagang Pigo kayo ng pigo. Ano ibig sabihin ng pigo? Ano ibig sabihin ng pigo? Pigo kayo ng pigo. Yung palang Philippine Inland Gaming Operation. So yun ibig sabihin kasi Dito yung Pogo, 'di ba, sa offshore gaming. So ibang bansa. Ang ginano kasi nila dito before, nirereklamo nila yung dala ng crime ng Pogo. Okay. Ako naman, tama naman sila. Actually, pinayagan ni PRRD yung Pogo kasi nung panahon ng pandemya, walang lumalabas. 'Di ba? Bawal nga lumabas. Si Kim Chu lang pwede. Bawal lumabas doon. So, siyempre, yung crime, hindi ganon. Di ba? Kaya lang, because na-open na yung economy natin, at panahon na yon ni Marcos. So, dapat, kinontrol niya yung crime. Hindi na na-control. So, yun ang ginamit na rason, kaya tinanggal yung Pogo. Ako, agree naman ako na tinanggal yon. Tuwan-tuwa nga tayo nun. Lahat tayo tuwan-tuwa. Pero, anong difference nun sa Pigo? Ang Pigo, ang customer, Pinoy. Ang tanong, meron bang crime na nangyayari sa Pigo? Napakarami. Ang dami dyan nag-aamok. Bakit? Dahil may utang. Meron dyan nangyari sa Rizal. Nag-amok dahil may utang. Gusto lang niya makausap yung mayor. So, kinidnap niya yung anak niya. Nag-amok siya. Marami rin dyan may nagpapakamatay dahil nga sa laki na ng utang. So, ibig sabihin, kung yung dati, nirarason nilang tinanggal ang Pogo because of the crime, mas malala ngayon. Kasi yung mga nagiging kriminal noon, sila nagpapatayan, yung mga incheck. Di ba? Kaya nakikita natin, nagkakaroon ng mga pagharang sa SLEX. Mga incheck yun eh. Ngayon, hindi na. Mga Pinoy na nagpapatayan. Kaya nga hindi ko maintindihan bakit yung gobyerno natin, ang laging dahilan ay yung dapat daw balansehin dahil daw sa magiging underground lang yan. Yan ang sinabi ni Ontiveros eh. Ito si Ontiveros talaga meron tong topak sa utak eh. Kasi kung bakit mo sasabihin na magiging underground lang naman yan, kaya i-regulate na. O edi gawin na rin nating legal ang prostitusyon. Gawin na rin nating legal ang marijuana. Kung yun ang dahilan natin na mag-underground lang yan. So, diba? yeah. So parang sinasabi nyo na sinasabi nila na normal na sirain natin ang pamilya or isang buhay ng tao na kapwa Pilipino natin, i-normalize natin yung mga bagay na alam natin hindi natin makokontrol. 'Di ba? Kasi, ang nagiging, ang sugal pa naman sa umpisa, ang ginagawa niyan, clickbait, 'di ba? Sa umpisa, papanalunin ka. Tapos, nanalo ko, taya ko lang 10 piso, try ko kayang 100. Kaya mababaon ng utang talaga yung kung hindi sino kaya man nga, hindi dapat talaga yan maging dahilan na magiging underground lang, kaya i-regulate na lang. So lahat ng masama, wag na natin ipagbawal. I-regulate na lang natin. Kasi maging underground lang din yan. Pero hindi yun ang punto doon. Dapat, kung ikaw gobyerno ka, sasabihin mo
na masama ito, walang naidudulot talaga ito. Di ba? Eh, dapat, pigilan mo. Hindi yung, hindi, magiging underground lang din yan. O baka takot lang kayo na mawala yung kinikita. Dahil ang laki ng tax noon. Eh, pag wala nang kinikita, wala nang nabubulsa. Bukod pa doon sa tax, merong mga karga yan. It's public knowledge naman yan na may dinadaanan yan para ma-aproba yung mga ganyang klaseng gambling. Para swabe ang pamamalakad niyan. Meron yan. Merong hindi po pwedeng, ako naniniwala ako doon, meron yan sa mga matataas na opisyal para untouchable ka. Yung mga kumpanya nga, mga negosyo na talaga namang legit kung tawagin natin, yan ay nakikipagkaibigan sa politiko. Yung pakayanan nandoon sa gray area, di ba? Na talaga namang alam natin, walang maidudulot sa bansa, malalagyan yan. Yun ang posibleng ayaw nilang mawala. Yung para sa kanila. Yung kikitain nila. Tsaka kadalasan yan din ang sumusuporta sa mga politiko. Yung mga, kasi yung pera na ginagastos. Mabilisan. Oo, mas mabilis kasi doon. Isang lapit lang. At yung sinasabi mo kanina, yung may mga konektahan sa mga politiko, sa mga malalaking tao. Talagang, kasi minsan ganun eh. Halimbawa, isang tatakbong senador, tatakbong congressman. So yung mag-i-sponsor nun sila. Kadalasan ganun na nangyayari. Kaya yung mga pahirapan na tanggalin kasi nga doon sa mga koneksyon. Di ba yun nga yung sinasabi ko na kapag sana naway ang isang politiko pag tumakbo bilang congressman or senador, dapat sila ay hindi ang loyalty nila is dun sa mga taong feeling nila nakatulong sa kanila. Kung yung mga yun naman ay gumagawa ng kamalian para sa bayan, katulad ng mga yan na nag-eengganyo, nagnenegosyo ng pagsusugal na nagiging dahilan ng pagkakautang ng maraming mamamayang Pilipino, lalo na ng mga kabataan. Buti sana kung lahat ng politiko kagaya ni Marcos, pagtas mo tulungan, di ka nakilala. Okay sana eh. Kahit si Boying, inamin niya yan, di ba? Doon sa mga nawawalang sabungero, sinabi niya na mahirap tong sugpuin. Dahil malaking pera involved dito dahil sugal eh. So, kahit sa kanila ina-admit nila, mahirap banggain dahil merong mga, hindi ko sinasabi yung isabong ang problema o yung mga sabungero. Hindi yon. Hindi po yun. Ang punto lang natin dito, yung meron talaga silang kapit. Kaya ang hirap sugpuin, ang hirap banggain. Hindi natin alam kung sino-sino sa kanila dyan ang yumaman. Because of it. Wow. Bye. Diba? Kaya nga, dapat. Gulat ka, no? Hindi, alam mo, iniisip ko yan yung Alam nyo yung issue doon sa vape? Hindi nyo alam mo yung sa issue sa vape. Hindi. Ikaw alam mo yan. Alam ko. Di ba? Yung sa vape. Hindi kasi ako nag-vape eh. Yung gusto nilang solohin. Oo, solohin. Colonize, kasi nga, Monopoly. Isa doon sa taga-Malacanang, di umano, allegedly, may-ari ng vape. Yun. So, ang ginawa nila, nire-raid nila yung mga ibang vape. Hindi nila, pinahihirapan nilang pumasok Ginagawa dito. nila na issue. Para masolo nung isa. Oo. Kaya nga ako, sana, total ban. Yes. Lahat, no? Oo. Kasi pag hindi mo tinotal ban yung Pigo, mangyayari niyan, pili na naman eh. O, di ba? Ito nga ang Pogo, may nag-i-exist. Kasi alam mo, ikaw, marami kang kaibigan dyan eh. Maraming kaibigan to sa malalaman mo yan, itong mga Koreano at saka mga Chinese, nandi dito pa yung iba. Nawala yung mga Chinese ha. Marami nagre-reklamo. Pero bakit yung mga Koreanong may hawak ng Pogo nandi dito pa? Diyan ka magtataka. Ang dali niyong malaman yan eh. Ito, maraming kaibigan nitong parokyano ng mga Koreano. So, totoo. Bakit sila nandi dito pa? Mga illegal ito ha. Pero yung mga Chinese nawala na. Ibig sabihin, nawala lang. Yung mga Pogo na hawak ng mga incheck. Pero yung Pogo na hawak ng mga Koreano, Diyan pa. na natili pa.
So, sana, wag ganun dito sa Pigo. Baka mamaya, iban lang nila yung mga hindi lang nila kasama, di ba? Tapos, eventually, kaya nga nakakatakot yung sa Isabong, di ba? Yun nga yung inaano natin. Kasi, maraming yung binabanatan ngayon, yung pitmaster. Di ba? So, yung pitmaster na yan ang binabanatan ngayon. Pero, meron pang iba. Bakit yun lang? Again, hindi ko sinasabing wag yung banatan yun. O wag yung sabihan ng kung ano-ano. Bahala kayo doon, problema nyo yan. Pero sana, wag lang yun. Kasi nangyayari, lahat lang ng kalaban, itinutumba nyo. Lahat lang ng kalaban, binabagsak nyo, sinisiraan nyo, pinapasaran nyo. Pero yung mga hawak ng mga congressman, nananatili. Ganun ang nangyayari ngayon. Diba? Dapat pantay. Kung sara isa, sara lahat. Diba? Grabe ito, no? Yung nangyayari sa bansa natin, it's all sobrang negative na. Lahat illegal. Lahat yung mga illegal, yung mali. Gusto nila gawing tama kahit kitang-kita natin na maling-mali lahat ng ginagawa nila. Andito na naman. Grabe yung ulan. Yan lang. 5,500 flood control projects. At ginagawa pa ang iba. Diba? Tapos baha-baha, no? Hindi, tsaka tayo manawagan sa DPWH, Parang tutulog-tulog ang mga DPWH ngayon. Kasi ang dami sa kalsada ngayon na didisgrasya dahil dun sa mga pinaggagawa nila. Tapos nabubungkal yung, yung mga drainage, yung mga bakal. Nandun lang, baha. Kasi kung ikaw nakasasakyan ka, o four wheels man yan, o motor, pag baha yan, hindi mo na makikita. Ay, ang dumi-dumi ng baha Pero siyempre, no choice ka kasi mababa lang naman, so dadaanan mo. Pero pag nadaanan mo yun, yung makapal na pangsara ng yung bilog, yung saan lumalabas yung Ninja Turtles. pag nadaanan mo yun, sira ang ang under chassis mo. Talagang wasak yung sasakyan mo doon. Tapos yung mga butas pa. Delikado yun, lalo na sa mga nagbumotor. Yung DPWH, parang pati sila nag-rest day. Parang pati sila nawala ng pasok nung panahon ng meron pa nga dyan, nahuli. Alam niyo nahuli. Nakainom. Tapos naka-uniforme ng DPWH. Nabangga. Sabi ko nga, kasalanan yun kasi nakaharang. Minsan kasi gumagalaw yan Yung nakikita nyo yung mga nasa kalsada na dapat may laman tubig. Wala laman tubig yun Hindi ko nga alam baligtad kung ano yung dapat may tubig, yun ang walang tubig. Kaya gumagalaw yun minsan. So, minsan nababangga din, di ba? Siya mismo nabangga. Wow. Tapos yun nga, napag-alaman, medyo namumula daw. Siyempre, wala naman tayong yung pang sa Amerika, yung gano'n. Namumula daw, tapos medyo ang lakad, parang lakad ni Boss Dada, yung gano'n. Igewang gano'n. Gano'n. Pagkita mo si Boss Dada maglakad, diba? Parang ganyan. Parang nakainom. Sabi ko nga, tingnan nyo na, kayo mismong DPWH, nadidisgrasya sa sarili ninyong katamaran. Sana magising-gising kayo. Kasi kawawa yung mga kababayan tatanong na saan nila kakabulin yun pag nasira yung sasakyan nila. But ngayon, unti-unti ng yung mga ginawa nilang, iniwan na nilang nakatenga, yung tubig na dumadaan sa ilalim, kung umangat-ngat ng lupa. Kaya yung dyan, katulad yan sa Bataan Hills, bumagsak na yung kabilang buo yun Yung kabila lang yung ginagawa. So bumagsak yung kabila dahil yung tubig, yung ragasan ng tubig, kinain yung lupa sa baba. Wow. So kaya bumagsak. So lahat na sira. May nakita akong post mo yung Yes, yan sa may San Mateo Dam. Sa punong-puno na. Nakakatakot, baka biglang sumabog, ubos ang Maynila dyan. Yan na dapat bantayan. Ang hindi naman 100% sure na yung tubo daw nun sa ilalim barado, paano mo lalangoyin yun? At saka paano nila lamang na barado? Baka dati pang barado, tapos pinabayaan lang nila, hindi na inagsikaso. Dapat igibin yun. Diba? Kasi tapos dali sa Malacanang, painom kay Marcos. Ngayon nga, yun nga yung sinasabi ng mga tao doon. So baka ito yung sinasabi ni Marcos na ipunin yung tubig at gamitin sa tagtuyot. Kasi punong-puno na yung dam Ang inaalala ng mga tao, baka biglang bumigay, pagbigay niyan, kawawa. Saan ba yung dam na yan? Sa San Mateo Rizal. Sino congressman doon?
Si Akop ata ang congressman doon. Ay, Dapat kunin yung tubig talaga, tapos ibuhos sa Malacanang. Paalala lang yung dam na yan, ayan pa yung ano, ayan yung sinimulang project ni Pangulong Duterte. No, para sa kaalaman ng lahat. Tapos natapos lang nitong panahon ni Marcos. Speaking of PRRD, mukhang isisisi pa nila yung baha. Yun pa. Diyan sa Maynila at sa buong Pilipinas, diyan sa Dolomite Pero na yan. fake news yan ha, yung sinabi nila na sinabi daw ni Isko na kasalanan ng Dolomite. Hindi ganun ang konteksto noon. Ang sinabi ni Isko doon, hindi kasi napangalagaan. Walang problema doon sa Dolomite. Yung pang-alaga. Oo, may pang-alaga, may congressman gusto misilip ngayon sa ano. Hindi, yung pag-alaga kasi, Maintenance. oo, yung maintenance, ngayong panahon na yan. Panahon na ni Tama. Marcos yan, panahon nung kay Hani Lacuna, kaya nga ngayon, aayusin na nila. Dapat. Oo. Pero hindi kasalanan dahil nagkaroon ng Dolomite, kaya bumaha. I believe in that. Oh, hindi naman, kasi yung iba, tinitwist, tingnan nyo na, sinisisi ni Isko, yung nakaraang administrasyon ng Manila. Mayor. Si Hani Lacuna. Si Hani Lacuna yun. Kasi talaga naman pinabayaan yun, dumumi yun eh. Nung panahon ni Hani Kalat Lacuna. na Maynila. Ngayon, parang basura, no? Nung bago umupo si Yorme. At saka yung gilid noon, may ginagawang ano doon. Yun nga yung doon nagmula yung mga basura na yun. Nakalimutan ko lang yung sinabi ni Master Judea. May ginagawang building doon sa likod. Sinasabi niyo ni Master Judean, paano maaalala yun? Nasa gilid. Sa No, so doon din bakit daw ayon hindi sinisita ba't napunta sa Dolomite yung ano pagsisisi? Yun yung nakakalungkot sa ating mga leader. Whoever, ganito kasi, parang nagkakaroon competition eh. Hindi dapat ganun. Para umasenso yung bayan natin, dapat kung ano yung nasimulan na, ipagpatuloy nyo kung maganda naman. Dapat walang competition, Wala. Tapos improve lang. Improve nyo lang. Tapos dagdag lang kayo. Para matapos natin yung mga project, like yung mga naiwang proyekto ni PRRD. Bakit kailangan na every time may bagong uupo, ayaw na namin yan kasi sa dating yung administrasyon. You know, you're not serving the past admin. You're serving the people. If it's good for our country, you do it. Tama. Diba? Gawin nyo. Wag yung tip, ayaw namin yan kasi sila yung sikat. No, it's not sikat. Because the money that you spend there is from the taxes of the Filipino people. And we deserve na matanggap namin yung tamang serbisyo galing sa inyo ho. Galit Diba? na to, Galit na. May English. Delikado tayo dito. The mere fact. Yun. Hindi, alam mo kasi may isang breaking news pa. Lipat tayo from mabaha. Yung breaking news na ayaw sumagot ng House doon sa katanungan ng Supreme Court with regards to the impeachment. Maganda yan. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court. Ito yung sagot ng and convey the need to decline responding to F, G, and H and to further response to inquiry. J. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings. Ibig sabihin, kanila lang daw yun. Wala kayong pakialam. Which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. This is especially true because matters refers to the preparation, circulation, and perusal of, tama ba yun? Of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by any specific constitutional provision of House rule. Sa madaling salita, wala daw pakialam ang Supreme Court, sabi ng House, doon sa mga particular na, marami kasing tinanong yan eh, siyam. Dami niya. No? Siyam ang tinanong ng Supreme Court, not only sa House, I mean both houses, ibig sabihin yung lower house at saka yung Senate. So tinanong, at ayaw nilang sumagot ngayon. Kesyo, amin lang daw ito. Yun ang nila. Nakakapagtaka lang kasi nagagalit sila nung sinabi ng Senado na sila lang ang sole authority pagdating sa pagdidesisyon sa impeachment. Nagagalit sila. Pero yun naman ang ginagamit nilang argument ngayon. Pagdating dun sa impeachment, yung article of impeachment, kanina lang daw yun.
pinakikialaman nila Senado pero ayaw nilang pakialaman yung sarili nila. Diba? Dapat daw hindi nanghihimasok ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, mas mataas na ang Congress kaysa sa Korte Suprema, ganun. Ang ano nila dyan may separation. Of powers. Pero Separation magkakaroon of yan ng powers. Yun yung tinatawag na magkakaroon ng problema sa parang crisis yan ng House at saka ng Supreme Court. Balance Diba? kasi dapat. Oo. Ako narinig ko yan. Tayo naman po ay hindi abogado. Pero pag political in nature ang pinag-uusapan, chances ang judicial hindi nanghihimasok. Pero pag constitutional ang usapan o patungkol na doon sa legality ng ginawa, papasok. Obligadong pumasok ang korte. Kaya nga, tinanong ulit at idiniin doon ng korte, in oath, dapat sumagot sila. In oath. Ibig sabihin, paninindigan nila yung sinabi. Ang malaking problema doon kasi, dapat nung may complaint, di ba 4 na complaint yan? Yung una, pangalawa, pangatlo, sunod-sunod, tapos yung pang-4 ang na-approve. Dapat, bawat complaint, ipinapasa na. Dadali na yan sa Speaker of the House. Yun ang tanong, kung ginalaw ba nila. Ang parang nangyayari, in-steady muna, tapos ang inaksyonan, inantay yung 4th complaint. Doon nga medyo questionable. Ang punto kasi dito, pag sinimulan natin yan, tapos i-void lang din ng korte, sayang. Alam mo sinong nakinabang dyan? Kung i-void lang ng korte at sinimulan? Sila, yung mga nag-grandstanding. Nagbida-bida lang yung mga senador, yung mga congressman. For the meantime, sinisira nila ang Duterte, tapos yung mga senador na may mga pangarap, mag-grandstanding, pera ng taong bayan ang tatamaan, tapos void naman pala. Kasi yun ang punto sinasabi nila void to, na unconstitutional dahil na break yung 1-year bar rule. So, andun yung question. Kaya inaantay muna yung sagot ng House na pinasasagot ng Supreme Court. Pagdating doon, ayaw naman mag-submit. Medyo mayabang nga ang dating sa akin nung narinig ko yan. Nung narinig Pero ko ang particular na ayaw nilang sagutin ay yung kung anong komite sa Kamara ang gumawa nun. Impeachment article na yun. Yung pang-4. Pangalawang ayaw nilang sagutin ay yung yung ebidensya na kung papaano pinirmahan at paano na inapprove ng mga congressman yung impeachment article. Yun at yung saka mga... yung nabigyan ng chance si BP Sara na sumagot doon sa complaint na yon. Ang sinabi nila na saka na namin bibigyan ng chance sumagot si BP Sara pag nasimulan na yung impeachment. So, ang nangyari dito, iba yung gusto nila, iba yung tinatanong ng korte. Sa malamang siguro, may iniiwasan sila diyang malaman. Kaya ganyan parang iniiwas. Tsaka nangyari na rin yun Yung ganyan pagiging mayabang ng House sa COA. Sinabi ng COA, ganito. Pero ayaw nilang paniwalaan. Gusto nilang palabasin na mas kapanipaniwala sila kaysa sa COA. So nangyari na ngayon naman sa Supreme Court. So ganyan sa talaga tingin na ko yung dyan, mukhang hindi matutuloy kasi yung mga tanong ng Supreme Court na pinasasagot sila, sabit May problema talaga dun sa 1st to 3rd complaint. Lahat naman sabit na kasi dapat nga, 'di ba? Inaksyonan agad Nung una pa lang inaksyonan na. Umabot pa ng pangalawa, pangatlo, pang-4. Tapos biruin mo 4 'yun. Tumalon sila sa pinakahuli. Tsaka nila inaksyonan. Kaya nga tinatawag na agad-agad, 'di ba? Dapat inaksyonan agad-agad. Aksyonan mo na. Bakit umabot pa sa pang-4? So, ibig sabihin, talagang pinag-isipan muna, talagang may nangyari pang meeting, siguro, kaya etong 3 na pag-isipan nila na mahina, kaya doon sila bumasi Ako sa sa tingin ko, hindi nila inantay yung meeting. Inantay nila si Speaker. Yun na nga yun. Remember, sinabi ni Chanco na yung pumirma, nabigyan. Siguro yung 1st to 3rd, walang bigayan nangyayari. Tapos, nagulat sila, may 4th, nagkabigayan. Ano yan? Fast break yan Bigla-bigla, ano yan? Di ba mag-e-election? Okay. So, ililiwanagin natin. I'll tell you ano yung purpose ng Supreme Court and ng Kongreso.
in English and Tagalog. In the Philippines, the Supreme Court's primary role is interpret and apply the law, ensuring it is consistent with the Constitution, while the Congress' role is to create and enact laws. Essentially, the Supreme Court acts as the final arbiter in legal disputes and constitutional challenges, whereas Congress holds the legislative power to shape the legal framework of the country. In Tagalog, sa Pilipinas po, ang pangunahing papel ng Korte Suprema ay ang magpaliwanag at magpatupad ng batas. Tiyakin na ito ay kaayon sa saligang batas, habang ang papel naman ng Kongreso ay lumikha at ipatupad ang mga batas. Sa kabilang banda, ang Korte Suprema ay nagiging tagapagpasya sa mga legal na alitan at mga hamon sa saligang batas. Check and balance nga, di ba? Habang ang Kongreso naman ay may kapangyarihang lehislatibo na magbubuo ng legal na sistema ng bansa. Yun, para maintindihan nila. So basically, ang Korte Suprema, siya ang may karapatan na mag-check and balance. Ngayon, kung tinatanong ng Korte Suprema, ang Kongreso, hindi ho yun masama. Karapatan nila. Karapatan nila yon kasi may nakikita silang kailangang sagutin or may mali, 'di ba? So dapat lang sagutin, hindi na kailangan magpaligoy-ligoy, ayusin natin 'to kasi bilang congressman, you're supposed to answer, maging tayo, statesman. 'Di ba? Hindi tayo yung aatake, wala tayong ego and pride kasi dapat yung again and again, dapat humble tayo, accept. Kasi hindi naman ho kayo lahat sa Kongreso ay abogado. Kahit ba sabihin nyo pa na yung iba nag-consult naman ng abogado, tandaan nyo ang abogado kaya nga nag-aabogado, di ba? Pinaglalaban nyo kung ano yung kahit mali or tama, dun kayo sa tama or mali. Kahit nga yung tumanggap kayo ng ng kliyente nyo, kahit yung kliyente nyo mali, pagtatanggol nyo pa rin. So dito, ang Korte Suprema ay ginagawa lang nila ang trabaho nila upang magkaroon ng check and balance sa ating saligang batas. Kaso, ang gusto kasi ni Speaker, siya lang ang masusunod. Di, alam nila yan, butas na butas yan. Ang daming butas pero talaga yan. Pero alam mo, ang ganda ng paliwanag ni Marcoleta dito. Napanood niyo yung recent niya? Na, kasi siya daw may alam. Doon sa nangyari sa first, second, and third complaint. Tapos sabi pa nga niya this time, ako na ang judge. Kaya kayo mananagot sa akin. Sa araw ng paghuhukom. Magsasalita ba siya dyan doon sa problema daw? At nakangiti ba siya nung sinabi niya? Oo, nakangiti siya. Hindi, sabi niya talagang tatanungin niya yung mga congressman na alam niya, na alam nangyayari. Agree. So, talagang bubusisiin daw niya yung anong nangyari dyan sa impeachment. Actually, pinipilit nga siya doon sa isang programa niya, pinipilit siya ng mga kasamahan niya na sabihin, na sabi niya, surprise sa araw ng paghuhukom. Pambira, parang USB lang yan si Marcoleta. May surprise. Siyempre ako naniniwala ako na gagawin niya talaga rin. Ay, sana. Ay, sa USB naniniwala ka? Sa USB, hanggat hindi pa pinapakita ang USB, hindi pa ako naniniwala. Correct. Hindi, alam mo, maganda yan. Kasi, di ba, talagang nanggaling siya dun Alam niya kung ano yung nangyari. Di ba, alam niya. Posible naman kasi yung kausap nga natin sa pang-congress, hindi ko kasama doon. Kausap namin sa congressman. Yung tumakbo rin senador. Alam niya yung nangyari. Alam niya yung kulungan nangyari. Kaya nga kahit yung kay Richard, di ba, may nabalita din doon. Na talaga nagkaroon ng pilitan. Yung wala nang basa-basa. Congressman Toby Tiangco even talk about it, right? Wala nang basa-basa, talagang pirma na. Diretso. So, ibig sabihin, tama yung punto ng Korte Suprema. Tsaka may umamin, di ba, si Suan? Kaya hindi makasagot itong kamera. Yes. Paano sila sasagot? Hindi nga nila alam kung paano nangyari. Himala ang nangyari doon Yung pirmahan. Himala. Talagang mabilisan lang. Latag. Pumirma na kayo. Ito na yung nyo. Advance. Pirma ka talaga doon. Well, alam mo, i-remind lang natin siguro yung ating mga kongresista na ilan ho kayo dyan? 300? And iilang piraso lang yung namumuno sa inyo na feeling nyo bully. Kayang-kaya nyo yung pagkaisahan. At sa darating na pagbubukas ng 20th Congress, ito na ho ang pagkakataon na inyo na bigyan ng tsansa yung mga dapat or karapat-dapat na maging leader ninyo or
alam mo yon, mamuno dyan sa Kongreso. And marami kayo dyan. And good luck. Kaya nga hindi pinaupo tong ano eh. Kasi masisilip eh. Itong Duterte Youth Party List, isipin mo 3 upuan yun. Oh, hindi pinaupo. Dahil magsasalita, sisilipin eh. Oh, pero speaking of yung congressman na yun, nakausap ko, sabi, Coach, nabalita mo na ba to? O si Yeda, pang-4 mo na. Mauupo ka ulit, pambihira ka, Yeda. Oh. Swapang talaga to. Pagka Romualdez pala, pwede, no? Kasi hanggang 3 lang yan eh. Hanggang 3 sunod-sunod, 4 na yan. Oh. Hindi, ito pa, kabastusan yan. Bukas sana, matanong natin to. Dapat nandito ka, kaya lang, wala ka eh. Yung mismong si Atty. Guanzon. PWD, Yun, yes. inutos na ng list. korte. Oh. Suprema na umupo. Pero ayaw ni Speaker. Tigas na mukha nitong speaker, no? Nga eh. Oo. May kumakatok. May kaso. Nananawagan ako sa mga men in uniform na kayo, alam nyo yung batas. And ang loyalty nyo is para sa mamamayang Pilipino. I hope that, you can see everything. You can see what's really happening in our country. And hindi naman lahat ng leader natin masama. And sana makita nyo sino dapat yung mga mawala dyan sa mga pwesto na kanilang supposedly, ang loyalty nila, ang serbisyo nila is para sa bayan. Ilan yung pumirma na congressman sa impeachment kay VP Sara? Nasa 241 ata yun. Tapos ilan ng congressman? 300, di ba? So ibig sabihin, mas lamang pa rin talaga yung mga kurakot kaysa sa matitino. Kasi yun ang pinakamasakit doon. Kasi nga, sa panahon ngayon ng Administrasyon Marcos, malaya lahat ng mga kurakot eh. Walang naninita. Ito dapat ang pinapatawag ng TRICOM, no? Tinawag ba kaming kurakot? Hindi kasi doon pa lang eh, sa pirmahan na yun. Katulad lang yan, may mga congressman talaga na mga nagsasabi na parang hindi nila alam yung pinirmahan nila. Katulad ng congressman sa Davao, kaya niya daw pinirmahan yun, gusto niya daw ipagtanggol si VP Sara. So ibig sabihin, hindi niya binasa yun. Maling-mali. Maling dahilan yon kasi una sa lahat, tatanungin, impeachment yan eh. Impeachment against VP Sara, hindi mo alam pinirmahan mo, ano ba? Yun. Kaya nga doon natin mapagtatanto na talagang mas dihamak na mas maraming mga kurakot ngayon kaysa sa mga matitinong politiko. Ewan ko na lang ngayon kasi. Dahil dyan may nag-text sa akin tungkol sa impeachment. Sabi ng abogado, the Supreme Court asked those questions to determine the constitutionality of the Sara impeachment. Yeah. So ibig sabihin, kailangan tanungin. Therefore, it is within the power of the SC to ask these questions. If not, the court will declare the impeachment unconstitutional. So, karapatan yan. So, wag natin alisin yan sa Supreme Court na tanungin niyang ano. Tsaka, may 97 new congressman. And I wish hindi kayo Hindi, alam mo ang wish ko? Ano? Patanggal siya nung sa speaker. Si Ikaw post ka Tammy? ng post eh. May alam ka ba? Secret. Hindi, alam mo, pag natanggal na ano, Yeah. ako talaga magpapaparty Ako gusto ko si Tambi mapalitan. Gusto ko talaga siyang palitan. Kasi ang daming nangyaring mali. Alam mo yung una naming birada ng ng Banateros. Pwede pa sana maisalba ni Marcos yung sarili niya. Nung kung tinanggal niya kaagad-agad si as a speaker. Kasi marunong naman si Marcos, marunong magpropaganda eh. Pwede niyang tanggalin yon, di ba? Tapos siyempre, madali naman yung gumawa ng papuri sa sarili niya eh. Ginagawa nga niya eh. Yes. At matutuwa ang tao. Kasi alam talaga ng tao, ito ang cause ng... ng gulo. Oo. Sino ba ang unang bumanat dito kay VP Sara? Di ba siya naman eh? Yeah, siya lahat. O sino ba ang unang binanatan ni VP Sara? Di ba si Tambi? So, kung sana yun, resolve ang problema mo, baka nga nakipag-unite pa uli sa'yo si VP Sara eh. Well, Yung balita nun, di ba si Sandro? Si Sandro ang papalit kung sakaling maalis si Tambi. So ganun pa rin yun eh. Wala party, lang yun. Oo. Party sa house. Yan ang pinopotok nila. Ako, ang dinig ko dyan, marami na daw talagang galit dito kay Tamba. At yung mga bagong pasok na mga congressman, kinakahon na. Pirma kayo, naalala nyo yung pirmahan. Kasi hindi mo kailangan magpamirma ng support
Kung alam mong confident malakas ka talaga. Parang si Sarah, hindi siya nagpapirma ng walang check, walang loyalty check. So kunwari, bagong pasok kayong congressman. Ang balita ko, pasok, ito, pirma ka dito. Support mo si Congress. Pero sa tingin nyo ba, kung sakasakali, tanong lang ito sa inyo, sa tingin nyo, kunwari tinanggal si Romualdez, may isasalba kaya ni Marcos pa yung sarili niya? Hindi na. Sad to say, hindi. Hindi na. The only way na pwede niyang maisalba yung sarili niya is humingi siya ng alam mo, may nag-message sa akin. Oh my God. Buti pa naalala niyo. Smisan yan na. Sabi sa akin, Cathy, will you stop if naghiwalay na sila at si Bibi? Sabi ko, seryoso ba yan? Sabi ko, gawin niyo muna, let's see. Yun, I think it's a joke, pero somebody messaged me about it. Wala na, ang magiging na lang ni Marcos is pagbaba niya sa pwesto. Yan na lang magiging solusyon niya para matapos lahat to. Pero yung pagkatanggal ni Tambi, tas parang magiging okay ulit ang mga Pilipino kay Marcos. Wala Hindi na. naman sa magiging okay. Magiging hindi lang... Kasi ngayon, grabe yung oppression eh. Yung oppression, alam naman natin na nanggagaling doon sa... Ewan ko feeling ko si Marcos parang wala naman eh. Walang pakialam, parang sige, bahala kayo dyan. Wala Ganun. talaga. Ikaw ba naman, maruming tubig, iinumin mo. So parang ganun eh. Baka, iipunin, no? oo. Baka lang ewan ko, di ko alam Ako nadidinig ko dyan. Tingnan nyo kung magtatama tong aking prediction. Kasi pinagdudugtong-dugtong ko yung mga naririnig natin from a reliable person. Oo. Yan ang lumalabas. Tapos, ang mainstream media nilabas siyang issue na yan. Yung tungkol kay, di ba? Kay tungkol kay Lam. Yung bilyonaryo All over kay Tambi din, di ba? ABS-CBN, News 5, di ba? Iba-iba, biglang nilabas. Usually, news blackout yan, di ba? Iniiwasan na may lumabas na issue about them. Why is it like that? Parang for few days, it's all over the news. And di ba, sino ba ang lumalabas na kwento na may hawak na mainstream? Di ba si Tambi? So, when you try to think about it, tama yun na yung may nakakapagsabi sa'yo, ako ang analyze ko ganun talaga rin na kasi bakit pinabayaan na for how many days na naatake si Lam? Pero sa tingin nyo ba may lakas si Marcos para tanggalin si Tambi? Why not? Siya ang presidente. Yung tanong mong yan, malalaman natin pag hindi SONA. na siya ang speaker. Kaya niya, Kasi kaya yan? ako, Tama. sa tingin ko talaga, may galawan na dyan sa ilalim. Antayin ninyo. Tingnan natin. Tsaka noon pa man nasa playbook na ni Romualdez yan. Pag na-impeach si Sara, akit siya bilang vice president, i-impeach niya naman si Marcos para siya maging presidente at maging prime minister. Yung pangarap niya eh. Tsaka Susunod-sunurin niya na yan eh. Yung sinabi mo si Lisa kay Tambi, I don't think so. Baka before. Baka, But, ayan nga, yung alam mo yung nag-angatan na ng... Ngayong meron ng mataas na ihi nito si Tambi, baka pinuputol na. Hindi, tsaka pwede rin naman na na tawag dito, na yung ibang mainstream media. Kasi halos binilang ko din eh. Nasa 5 days din before bago ilabas ng ibang mainstream eh. Pero ang una talaga, yung... Bilyonaryo. Oo, yung bilyonaryo. Tapos bago sumakay ang ang Net20 pa, yung GMA. Sunod-sunod na. Sabay-sabay yun eh. Kasi, Diyos ko, left and right yung tawag sa akin hanggang madaling araw. Tanong natin kay Madam Amy. Madam Amy, tanong lang. Nag-away na ba si Lisa at saka si... Ikaw, ano masasabi mo kay Amy? Ako, alam mo, Amy, if you want this to stop, sabihin mo na yung nalalaman mo. Huwag na yung patsi-patsi. Straight to the point. Ano na natin to? Gusto mo tulungan si PRRD? Salita ka na. Paano? Ikaw, hindi yung USB ko. Ikaw ang maging ang eyewitness or ikaw mismo magsalita kung ano yung totoong nangyayari. Paano? May tanong lang ako. Kunwari ako, Iminatics. Tanong ko, antayin nyo kasi may timing yan. May timing na naman. May timing yan. Edi katulad na naman sa pulburon yan. Kaka-timing, naunahan na sila. Yun din sinasabi nito, may timing eh. Oo, diba? Sa lahat So, sa lahat hindi ng pwedeng timing. Dapat ngayon na. Ano na? Tsaka Oo nga especially- pala, naalala ko. Hindi May lang. timing din pala USB hindi lang nito. yun.
Kung ako si Senator as a Senator Amy, and I have alam ko talaga yung nangyayari. Sabagay, Senator nga I'm naman family, yun. I'm part of the family, I've seen everything, and I know the truth. May point naman. Sasabihin ko na. Ay, kunwari, ako rin naman, sasabihin ko sa'yo na... Ay, minatics yan eh. Sige. Hindi. Uy, panuorin niyo yung vlog ko. Si Busdada lang ang Si Ayun, si Boss Busdada Dada ay minatics yun. Ay, minatics yun. Ano sasabihin ko Ako, na... Lisa Natics ako eh. Sisiraan ba niya yung kapatid niya? Kapatid niya yun, hindi niya sisiraan in public yun. Blood is thicker than water, but there is no, dapat... Hindi, kaya nga, alam mo, yun yung sinasabi nung iba. Hindi ko na nasasabihin kung sino nasasabi. Parang kilala. Sabi nung iba kasi, definitely hindi daw sasabihin ni Amy yan kasi for the sake of her mom na masakit na, tapos makikita pa yung magkapatid, magkaaway. Kung ganun pala naman din, ang senaryo, kaya hindi niya sasabihin yun, Anong Huwag na siyang purpose niya? magbida-bida. oo, tumahimik na lang siya, wala siyang silbi. Ang sa akin naman Yun siya, lang sa akin, walang silbi. tama naman yun eh. Huwag mag-aaway yung magkapatid. I-consider yung tatay o yung nanay, kung ano man. Pero, tatandaan natin, hindi kayo magkapatid dapat. Kasi nasa gobyerno kayo eh. Unahin nyo muna yung trabaho mo bilang senador at yung Exactly. pinangako mo sa taong bayan. Ngayon, kung hindi ka senador, huwag mo talagang sisiraan yung kapatid mo. Huwag mo hindi naman kayo, wala kayong obligasyon sa bansa, obligasyon mo sa pamilya mo. Pero ngayon, dapat above. Yes. Walang kaibigan, walang pamilya. Walang pamilya dyan. Di wag, umalis ka ng senador kung trabaho mong pamilya pala yung gagawin mo dyan. Hindi lang ako nakasagot eh. Tsaka ngayon may isang ang ginagawa siyang batas, di ba? Alam niyo ba yung PRRD Act? Duda ako dun eh. Yung PRRD Act, kasi ang may kinabang niyan, kapatid niya lang eh. At saka sinong tanga naman, napipirmahan ni Marcos yun. Oo. Ang batas, kailangan meron counter sa lower house. Exactly. Sa kanya. Tapos, pipirma ng presidente. Pwede nga pirmahan yun. Hindi Kasi nga, pipirmahan yun. Parang niya sinabi na mali ang ginawa ko. Pag pumirma ako dito, mali ang ginawa ko. wala, di ba, ikaw na nga nagsabi na walang pakialam si Marcos sa ganyan. Pirma lang ng pirma. Ngayon, pipirmahan niya yun dahil alam niya na darating sa punto na magagamit niya yung PRRD Act na yun. Hindi talaga para kay Pangulong Duterte yun, para sa kanya yun. Kasi ito anong silbi ng PRRD Act na yan na nakakulong na si Pangulong Duterte? Kaya nga sabi nga ni Marcoleta, umaasa pa ba kayo na may mangyayari pa ulit na katulad ng nangyari kay Pangulong Duterte? So, hihintayin niyo pa ba? hihintayin niyo pa ba? So parang wala na nga yun. Kaya nga ngayon naghihinala yung iba na parang ginawa mo lang to, Amy, para sa kapatid mo Makes sense. Parang ginawa mo lang to para For the future. pagtapos ng Alam mo, termino. maganda dyan, makausap natin si Senator Marcoleta. Yun, Yung, pinakamaganda. kasi meron na nga ako sa amin na dinner daw with Senator Uy! Marcoleta. Maganda yun. Senator Marcoleta, Wala naman. gusto ko kayong ma-meet ng mga banateros Gusto kasi ko siyang ngumiti. at gusto ka raw niyang ngumiti. Sabi ko, ngumingiti kayo. Pero ako, naniniwala May ko. pinangako sa akin na, magdi-dinner kayo para makausap nyo yung mga plano ni Senator Marcoleta. Hoy, mga plano, kayo magtatanong. So, tingnan natin kung tutuparin nung nangako sa atin. Baka Kung parang, hindi? baka parang US. Oo. Hoy Ilalagay ko sa sumusobra ka USB. na. Kayo lahat ilalagay ko sa USB. Idadamay ko kayo sa Abay. USB. Banateros USB. Ayan. O sige na, magpaalam na daw kayo. Inaano nyo si Cathy porque wala si Hindi, Dada. ito sa amin. Kami, kaibigan namin lahat eh. Yes. Ako ang stand ko dyan, hanggat hindi naman politiko. Ako hindi ko lahat kaibigan. Si Bakit Marlica, hindi natin ko kaibigan babanatan? yun. May sira ulo ng animal na yun. Oh, easy. Hindi, diretso na naman talaga. Yeah. Yun, hindi yun political vlogger. Chismis vlog. Ano lang talaga yun, may tama sa utak yun. Easy. Ano sasabi mo? Hindi. Wala akong masasabi doon. I mean, eto, Yeah. wala akong kay Cathy, nasa Yes. doon si Maui. Nagpunta pa nga kami Japan noon. Inibitahan ko siya, tara Maui, kain tayo dito. Wala akong problema. Pero ito kasi si Marlica, sintu-sintu talaga yan. Oy. So, tuloy, paalam na kayo. Coach Oli. Ikaw. Well, antayin natin. Sana naman na magising ang ating mga congressman dyan sa
pag-suporta kung sino yung susunod ninyong gagawing speaker. No? Gising-gising po tayo. E teka muna, mayroong message yung abogado sa atin. O isa pa. Therefore, Senate should dismiss the impeachment immediately for lack of jurisdiction to hear the case. So yan, sa abogado to reliable source to ng abogado. Ito, komentaryo ng mga abogado na talagang unconstitutional yan. Walang jurisdiction itong 20th Congress. So, i-dismiss dapat yan. Agree. That's true. Last message mo? Ako, sa mga 97 new congressman, be a statesman, wag magpa-impluensya sa mga maling gawain ng kapwa congressman nyo. Kung nakikita nyo na mali, wag na nyong sakyan at wag kayong magpahawa sa dugong itim. Yun. Ako, wala na ako sasabihin sa mga congressman. Pare-pares mga kapal mukha ng mga yan. O hindi, mayroong congressman. Halimbawa, si Pulong. Oo nga pala. Di, pero ano na yan? Karamihan. Common na yan. Common. Ang papaalalahanan ko lang yung mga kababayan natin dahil sobrang sama ng panahon ngayon, doble ingat po kayo. Agree. At laging mag-stock ng mga, siyempre, pagkain, number 1 yan. At palaging maging handa sa mga mangyayaring sakuna kasi huwag nyo na asahan yung flood control na yun. Huwag nyo na asahan. Ang asahan nyo sarili nyo. Barat bay. No, yun. So, bukas, abangan Sana matuloy kasi ngayon dapat yun yung special guest natin. Kaya lang dahil maulan nga, malayo pa Meron ito. naman tayo special guest. Hindi guest yan. Kasama natin yan. Ikaw, ginagawa mo. Parang pinapalayas mo si Cathy. Hindi, paano? Once a week pumasok. Once a week Sulubos. Kayo talaga, hindi lang yun nilalabas yung USB. Parang gusto mo nang pakalisin. Grabe Huwag ganun. naman. Sorry na. Bukas sana, kung medyo hindi sana bumaha, dumating yung special guest natin. Ito, isa sa mga gusto ko talaga itong makausap. Ako rin. Yes. Nakasama ko to sa Japan sobrang sarap kausap nito kasi matalino, pero direct to the point. No? Kaya nga, ang pangalawang gusto ko makausap dito, si Senator Marcoleta. Yun. Sana talaga, yung team ni Senator Marcoleta. Ayaw mo sa Amy, gusto mo? Hindi na. Ako, okay ako dito, ma-interview. Basta, tatanungin ko. Walang ano. No holds Pangalawa barred. na yun. At pangatlong gusto ko ma-interview dito, si Joey. Tsaka si Kat. Matindi yun. Magsasagunutan sila. Hindi, biro lang po. Di para atang Joke hindi lang, kami. joke. Dapat Hindi, ang hindi. mag-interview si Marlica at si Joey. Yan ang interview niyo. Yan, yung dalawa. Pero maganda yun. Ay, Hindi pupunta yun dito, takot yun kita-kita po tayo ulit mga kabanateros dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po, si Coach Oli. At ako naman, si Jay Guevara. at ako naman si Cathy Binag. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hi, Boss Dada!